Mga kaprobinsya, yung barako natin nagsimula na magserbisyo. Ay kapitbahay po tayo dito na nagpakasta ng baboy. At pag mabuntis yan, may share po tayo na isang biik. Good job po sa ating barako. Kabotra? Ha? Dako po puro bayag ligalap. Ah, bubot gud siya. Aga ulag gud po. Laga ang kaning hugaw may Ay mga butakal kay wala ni pasang sa inyo magpasaw kay basig mutambok yak maayo no ni pesa klawa. Pero bata pa kini. Wa, pito pa kini. Magulang ko to kaglisan ra ni. Bata pa kini. atong tanan ko ni dad para po ni isang kayo itong mga basketball puro naggrisa niya makakabaw Ah, oo. pabigyan ko Ma-inbreed. Iwata si galam ni bana ni. Bag uminyo mo ning galam ni butakala. Bag uminyo ning galam ni butakala mo nang di kastara. Ah. kasakay dahil Oh, tara, wow. Bisa di na magawa siya ute, no? Sweeto kayo kung una lang magdala. Inaala na dong? Kung una lang magdala? Kung una lang ako kusog. Inaala na ba kumingo, Jo? apalong mo na guys po medyo po go kasabay man niya ko ano awas niya Gawin na ganyan bigalo. Ah, sakoy yun sa lansa may kaya nahalin na kurot imong baktin dyan? ay barato ko Pila man to? ko na tayo sa pulo ko buo Ah, may na. Prito ho, gulpe. Hindi na malain na. okay ang dili mo gupihot naman yung gagmay may pa yan yung mga baktin nga Ay, naapoy. Nahidik kalikayan. Nagamay yun. Manilaw kayo matay. Surrender ng bayadong. Ato ang mutakal. Wala pang surrender. Ikot lang. Gusto mo, Koy? Boleh ka naked. Ngayon ka Ah, na siguro, God. Amo na. Bigal nga. Salamat kayo. Okay, salamat po. Ah, ubaga ka isa. Luya dong. Ha? Lala, suko siya. Nan? Yami? Pwede lang niya. Pangita siya kulang pa dito. Okay. Nakulangan siya mga kaputin oh. Good job sa ating Muligi man ka di kakausap. Yung kambing namin mga kaprobinsya, oh, yung dalawa. Dito pa namin ipinastol. Yung kulay itim, mataba na. Tapos yung pula naman yung tabain natin. Nakala namin noong una na mamatay yung kulay itim kasi napakapayat niya. Kasi yung isa nating kambing dito, kala natin to na mamatay na din to. Pero malakas siyang kumain ngayon. Yung isa, lagi sa lawas. Ibang iba na yung katawan niya compare dati. Inanggay na nag-harvest ng talong. Ilalabas pa natin yung mga kambing na yan para hindi sila mabuli dun sa loob. Tapos may isa pa tayo na pinalabas. Pinakawalan lang namin. Ano? Yan. Hindi lang namin yan tinalian. So kahit saan saan lang siya magpunta. Kasi pag hindi natin sila palabasin mga kaprobinsya, pag ihalo lang namin siya doon sa mga malaki, mabuli sila, hindi sila kumain ng feeds. Tapos pag magbigay kami ng kumpay, hindi rin sila makakain ng kumpay. Yung mga marireagwa natin para to sa ating mga isda na tilapia. Dito po mga kaprobinsya, napagpasyahan po natin na
lagyan ng bakod para sa ating mga maliliit na baka. Kasi pag hindi natin sila lagyan ng bakod dito, palagi silang pumunta doon sa ating mga tanim na napier. Tapos yung mga napier natin dyan, mukhang kailangan namin taniman ulit kasi tumubo yung mga pugon. At saka pag magtanim tayo ng mga napier dyan, pag tumibol yung napier, yung kakasibol pa lang, yun po ang gusto nilang kainin. Sa ngayon, 4 pa lang yung mga baka natin na mga maliliit. Tapos yung isa dyan, yung Red Brahman natin, malakas nang kumain. At saka yung dalawa na mga lahi ni Bitas, nagsimula na rin silang kumain. So hindi natin ito mataniman kung hindi natin sila ilagay sa bakod. Tapos pag itali naman natin yan, kawawa, mga bata pa. So yung mga bakante dito sa ating area, kailangan po nataniman namin ang napier, katulad dito. Yan, nandito sila, ilang 4 pa lang sila sa ngayon. Tapos may baka din tayo na malapit na mga anak. Yan. Ang leader po sa kanila, yung ating Red Brahman. Sabi po sa isa natin kasama dito na tiniman daw ulit pag matalian yung mga baka natin na mga maliliit. Pero sabi ko po, matagal pa yan matalian kasi hindi po sila sabay-sabay. Kung sakaling matalian na yung Red Brahman natin na si Bibing, maliit pa yung isa, may dalawa pa dito. Tapos kung matalian naman natin to, yung dalawa, yung isa bata pa yan, hindi pa yan pwedeng talian. So pumunta pa rin sila dito sa ating mga napier. Tapos kung matalian yan, pag lumaki na yan, may mga baka naman tayo dyan na mga anak. So hindi po sabay yung pagtali. So ang pinakamabisang paraan para maiwasan yung pagpunta nila dito, kailangan na maglagay tayo ng bako dito. Yun po ang gagawin natin. Ang poste na gamitin natin yung mga tubo. Bibili naman tayo ng siminto at saka buhangin para yun po ang gamitin natin pang tabon sa tubo pag ibaw natin. Pag lupa lang yung ilagay natin or bato, napakadali lang matumba. Kumakain sila dito mga kaprobinsya, tapos nung napagod na sila, dito lang sila humiga. Yung dalawa pa. Yung mga dumi ng baboy po mga kaprobinsya, dito namin tinapon. Kaya yung napi namin dito, ditong banda, napakataba. Tapos nilagyan pa natin ng pataba na komersyal. Dito po mga kaprobinsya, yung ating tanim na napier, maraming damo. Pero kahit maraming damo, nakasurvive pa rin yung mga napier kasi hindi po masyadong pangit yung lupa dito. Magandang klase yung lupa dito. Hindi katulad dun sa inupahan natin na pag may mga damo na tumubo, yung napier mamatay. Nung nakita ni Mrs. yung area natin dito mga kaprobinsya, sabi niya malaki na para yung mga niyog natin, nanim natin. Yan po ang mga kapalit sa mga niyog na pinutol natin dati. Marami po tayong niyog na pinutol nung nagpagawa tayo ng kubo dito. Ngayon po napakamahal ng kupra, tapos mukhang walang masyadong bunga yung mga niyog. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit wala na tayong kupra na mabili dun sa market, dun sa tindahan. May mga niyog po tayo dito. Parang kailangan tayo dito nagtanim mga kaprobinsya, pero ngayon at nung nagtanim tayo dyan, hindi lang natin yan iniisip yung mga niyog na yan na mapakinabagan agad natin. At may tanim tayo dun sa kabila na may mga bulok na, so hindi magtagal magkaroon na yan ng bunga. Akala ko po hindi na tayo makatikim sa mga bunga sa niyog dito na tinanim, pero nung nakita natin yung isa nating niyog doon na may bulok na, mukhang matikman pa natin yan. Sabi ko po dati na para lang yan sa ating mga anak, pero bata pa naman tayo, hindi pa tayo masyadong matanda. Mukhang matikman pa natin yung mga bunga sa ating mga tanim dito na niyog. Magkuha po tayo ng kumpay para sa ating mga kambing. Inigufira to mga kaprobinsya. Dito po tinanim sa ating kasama, sabi ko po doon sa gilid, pero dito po natin tinanim. Pero okay lang, mapakinabangan pa rin natin yan. Harvestin lang natin palagi para hindi makadisturbo sa ating tanim na mga napier.
Yan po dito sa amin yung Indigofera mga kaprobinsya, napakadaling mabuhay. Ito yung ipil-ipil. Yung mga napil natin na tanim, dyan na sila nag-harvest. Tapos doon, pwede niyang ma-harvest. Malaki po yung tulong dito sa amin, yung mga napier mga kaprobinsya, yung ating mga tanim para sa ating mga alaga. Dati po nang lumating tayo, masukal yung area natin. May mga baging, may mga kahoy na walang pinta. Tapos lininisan natin at tinaniman ng napier. Yan, napakaganda tingnan, napakataba sa ating napier dyan. At ito po, napakadali lang tumubo sa mga napier. Kasi palagi pong umuulan dito sa amin. Mukhang okay lang itanim yung Indigofera sa gilid ng sapa mga kaprobinsya. Magbula tayo ng marami. Yung dalawa hindi natin binutol para magkaroon ng bunga. Up, 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 ah. Ano kayo? Tulungan po nila yung ating kuan Indigofera. At kadalasan po sa mga lumapit dito yung mga maliliit. Kasi dito po may mga malaki dyan. Yan. Binigyan na po sila ng baging na ating mga kasama. Yung mga maliliit na yan mga kaprobinsya, wala na po dito yung nanay nila. Naibinta na po natin. May buntis pa tayo dito mga kaprobinsya. Yan po, buntis yan. Malapit na yung mga anak. Yung iba dito, bago pala nakastahan. Napaka-insakto po sa desisyon natin mga kaprobinsya na magbawas ng gabing. Kasi pag hindi pa tayo nagbawas ng gabing, tapos wala nang available na Cupramel dun sa tindahan, mamayat yung mga alaga natin. Ngayon po ang ginawa namin, tahop lang yung pinakain, tapos marami na silang makain na mga kumpay. Kasi hindi na namin, kasi dinagdagan namin yung kumpay na binigay sa kanila. Yung mga inahin natin dyan, nasa mga 9 heads.
yung natira. Kaliw lang tingnan oh. Doon, yung mga lalaki binigyan din ng kumpay. Ano? Tapos marami na rin yung makain nila na kumpay kasi kakaunti lang yung mga lalaki na tindo na kambing. At hindi po sila namayat ng gusto. Kahit wala tayong kumpay na ibinigay sa kanila. Yung mga maliliit lang ang medyo nanibago. Kasi nawalay na po sila sa kanilang nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, tatlo tayo doon. Marami-rami pa rin yung natira dito kasama yung mga maliliit. Mga magaganda na yung kulay sa ating mga kambing mga kaprobinsya, hindi na katulad dati na native yung hitsura plus yung kulay native din. Pero ngayon oh, ito gwapo din oh. Isa lang siya, lalaki yan. Maganda talaga yung resulta basta isa o dalawa lang yung anak. Yung isa nating kambing dyan na blackhead, 4 sana yung anak mga kaprobinsya, pero hindi po nakasurvive yung dalawa niyang anak. Nung nanganak siya namatay yung isa, tapos kinabukasan sabi din natin kasama namatay din yung isa. So ang natira dyan, dalawa na lang pero mga magagandang klase. Yung mga kasama natin oh, may dala pa sila na mga baging. So marami na yung makain nila ngayon, hindi na katulad dati. Kahit marami pa yung ibigay namin ng mga kumpay, dahil sa dami nila kulang pa rin. Pagyapon ko pahe ng kaninga? Wala pagyapon ako pahe? Kadang dumalaga? Daulag mo ito na. Magkapit lagi mga anak ng kaninga noon oh. Ni ang natira sa ating tabi dito, isang babae at saka isang lalaki. Blackhead at saka brownhead. Yan po mga kaprobinsya oh. Napakagwapo ng ating lalaki oh. Yan. Hello. Yung blackhead yan po ang babae. Nakakatyot sa lalaki. Mukhang walang sungay yung lalaki oh. Mahaba yung tainga nila. Sa lahi ng ating blackhead mga kaprobinsya, magandang klase po. Walang halong nitid yan. Tapos si George yung tatay sa kanila. Guwapo. Ito, malaki na yung nanta niya. Malaki na yung didi. Siguro hindi rin bumaba sa dalawa yung anak niya. Kasi malaki yung tiyan niya. Ano? Tako kayo. Og tiyan. At hindi po siya masyadong maliit. Pwede dito mga kaprobinsya. Yung pag-alaga ng kambing mga kaprobinsya okay lang, basta damo lang yung pinakain natin.
Or marami tayong mga napier ba. Sila po yung napakagandang alagaan kasi mabilis dumami. Tapos pag napier lang, maliit lang yung kain nila, hindi katulad ng baka. Sa mga nakaraan nga, nakabita tayo ng kambing, 14 heads yung nabinta natin. Tapos umabot po sa 83,000 yung 14 heads. Ganitong klaseng kambing lang yung ilagaan natin kasi napakadali lang ibinta. Pag mag-alaga tayo ng mga full blood na trending ngayon sa FB, mahirap yan ibinta dito sa atin. Pero pag pangkatay lang, napakadali lang. Or pang upgrade lang na kambing, napakadali lang ibinta mga kaprobinsya. May nagsabi na napakamura lang daw sa kambing na ibininta natin. Pero para sa amin, satisfied na po kami mga kaprobinsya. Kasi hindi po yan pang-alagain, pangkatay na yan, yung ibininta namin. Kung i-compare natin sa mga full blood, totoo po yung sinasabi nila na mura lang yung kambing natin. Kasi upgraded lang yan, tapos pangkatay lang yung presyo natin. Pero wala naman tayong nakikita na nagbinta ng pangkatay na full blood. Ito sa atin, kung sakaling yun po ang alagaan natin, hirapan tayo sa market. Yung nag-alaga ng full blood, kung magsimula tayo mag-alaga ng full blood ngayon, baka mamoblema tayo sa uli kung saan natin ibinta yung mga ganyang klaseng kambing. Kasi dito sa atin, yung hinahanap nila yung mga pangkatay lang. Dito po ang ginawa natin, bumili lang tayo ng isang kambing na medyo malaki o mahal para pang-upgrade sa ating mga babaeng kambing para hindi masyadong maliit yung lumabas. At yung mga kambing natin dito, hindi po masyadong maliit, hindi po native yung katawan nila. Ang maganda sa mga kambing na may halong native or may dugo na native, hindi po sila masilan alagaan or hindi po sila madaling magkasakit. Hindi katulad ng full blood na hindi sila pwede dito sa ating area kasi napakalamig yung area natin dito. Tuwing umaga minsan may fog pa, kaya sila si Mrs. sumuko dito, naglukob ug habol si Third dito sa ating kubo. Nung natulog si Third, gininaw siya. Yung mga bubuyog mga kaprobinsya na nakatira doon sa gitna ng kawayan, hindi pa namin napuksa. Pero napakadelikado po yan. Sabi po natin mga kasama na kailangan po yan puksain. Kasi napakadelikado pag makapunta dyan yung mga kambing natin. Kasi minsan pumunta dyan yung mga kambing natin pag makawala sila. Baka mabulabog sila doon. Tapos pag mabulabog, baka pumunta dyan sa ating mga alaga ng mga baboy. Napakalaki na po sa bahay nila. Ang tawag dito sa amin, tambubuan. Nung una nga, nakagat yung kasama namin dito. Nung may hinahabol sila na manok para katayin, dito po pumunta yung manok. Nahirapan sila na mahuli. Kasi pag mabulabog yung mga bubuyog dyan, delikado. Yan o. Dako na tayo. Yan. Marami pong nakatira dyan sa loob ng mga bubuyog. Tapos napakalapit lang sa ating mga baboy dito. Yan. So naghanap pa kami ng solusyon o paraan para mapuksa namin yung mga bubuyog na yan. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin oh. Talong, inihaw na talong, insalalang talong. May kambing, may gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Tigaan bukog. Maraming tikas. Ano? Yan. Totaro? At kaong kuwari. Ha? Punta dito. Hey. Uy. Mag-vlog? Ha? Matuloy mo. 4 minutes video. Look at the part. Sige, lagi makinig sa sila kahit ano. Parang lang. Yan siyang baboy na ngayon. Lechon, pre. Lechon. Lechon bulan. Pabo. Lechon na balik pabo. Coba dah.
Dalawa ito ba yung pack ng siko? Dalawa ka. Ano daw? Yung pack ng siko. Oy. Yun. Ah. Mga bango ang siko ng kalaki niya. Bis mong ngita, di na lang matong ito no. Ito may taon na ito. Paan? Ingod. Hindi ang favorite gari oh. Ang sa kanin niya. Magkakaroon ng kaon siya. Pinagsuan niya. Ano man nga mo? May ibong-ibong doon. Ulit terus mobil dong. Okay. Apa yang mau dong mulai? Bago. Ngayon pa sa ulit ha. Ulit ko. Na para masig ulit na yung ano. Masimog pa kasi na to. Dulo pa tunog ba? Ay, muli na magkasal. Balik.